Hello mga teachers. So, sa mga nag-aabang po ng aking mga videos or sa mga nagtatanong kung kumusta na nga ba ako or kumusta ang buhay ko bilang isang newly hired public school teacher. Siyempre, bago sa lahat, maraming salamat sa SPIMS program. Sa mga hindi po nakakaalam, ay ako po ay isa sa mga beneficiary ng SPIMS program or yung tinatawag natin sa Pinas, Ikaw ang Ma'am at Sir program. So, sa kanila po nanggaling yung item ko dahil ako po ay isang ex-OFW. So, yung programa po na yon ay tinutulungan or in-encourage yung mga LPTs natin na nagtatrabaho abroad para bumalik na sa Pilipinas at dito na gamitin yung kanilang mga profession. So, isa po ako sa beneficiary noon at maraming salamat talaga sa SPIMS dahil sobrang laking blessing po nito sa akin. And going back po, next video na lang siguro ako mag-update ng tungkol sa SPIMS. Sa ngayon ay i-share ko muna sa inyo ang ilan sa aking mga naging experience sa aking unang school year actually, kasi wala pa akong 1 year sa DepEd. So, August 14 pa talaga ang first year anniversary ko sa DepEd. Pero, nakatapos na kasi tayo ng isang buong school year. O, diba? Nakaka-proud naman. Kasi, akalain mo yun, nakasurvive ako, nakaya ko yung isang buong school year na yan. Kasi alam niyo naman, 'di ba, since bago tayo, as in bago talaga sa akin lahat. Wala akong ka-idea kasi dati bago ako makapasok, wala akong ka-idea kung paano nga ba maging isang public school teacher. I mean, ano ba yung work? Paano ba yung work? Ano ba yung kaibahan nito sa private schools? And based pa naman sa mga naririnig ko ay meron akong talagang hindi magandang naririnig sa workloads ng mga public school teachers. Pero habang tumatagal naman ako sa school ay nasabi ko naman sa sarili ko na hindi naman pala ganun kahirap. As long as gusto mo yung ginagawa mo, nag-enjoy ka sa ginagawa mo at mahal mo yung ginagawa mo, hindi ka talaga ganun gaano mahihirapan. Okay? So, at saka nakatulong din sa akin talaga yung mga sobrang mababait kong mga co-teachers yan sa Kawayan City Science and Technology High School. Sobrang babait na mga co-teachers ko doon, lalong-lalo na yung aking coordinator or sa junior high school coordinator na si Ma'am Adelaida P. Munoz. Sobrang hindi niya ako pinabayaan, ginaid niya ako sa kung ano yung mga dapat kong gawin, tinuruan niya ako sa mga bagay na hindi ko pa alam. Ganon din kay Sir J. Mark O. Collado na coordinator din naman namin doon sa nalipatan ko kasi nailipat ako sa satellite school ng school namin, kumbaga pinaka-extension. Pero yun, basta next story na naman yun. So, meron akong mga pinapakitang mga videos and pictures dyan. Pagpasensyahan nyo na lang muna dahil wala po yung kinalaman sa aking kwento sa video na to. Pero ayan, basta pagsyagaan nyo na lang muna. Makakapag-vlog din ako ng maayos-ayos. Okay. So, ayun nga, going back tayo. August 14 nga yung start ko. And nagkataon or sakto naman na nung mga araw na yun ay brigada eskwela pa lang. So, ayun, nagtutulong ako sa school na maglinis-linis, ganyan. And hanggang sa tuloy-tuloy na, hindi ko na namamalayan yung araw na first class observation ko na pala, nairaos ko na rin yung first CO ko, nairaos ko, as in lahat.